Isang magandang umaga po sa ating lahat, and once again, I'm Sir Joel dito po sa Edukasyon TV channel, at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, inimbitahan kitang subscribe at hit the notification button for the latest update. Like and share muna rin para lumawak po ang ating community. Then you can comment at our comment section. And without further ado, let's start our topic. So last time, pinag-usapan po natin yung methods of teaching. Natapos natin yung methods of teaching part 1 at saka part 2. Now, pag-usapan po naman natin ngayon yung tinatawag na concept of lecture methods. So dito naman tayo tututok ngayon at pag-aaralan po natin kung ano po yung about dito sa concept of lecture method. So dito po, in our introduction, sabi rito, teaching by lecture is probably one of the oldest method. Yung sabi rito ay yung teaching lectures daw is isa sa pinaka oldest methods po na ginagamit pa rin sa classroom ng mga guro. So yan po yung nakalagay po rito, no? As a widely practiced method of teaching, a teacher can reach a large number of students at the same time. So ito ay etong method na to, itong paraan na to ng pagtuturo ay mas malawak po yung naabot po ng pagtuturo ng isang guro sa mga estudyante at the same time po. A large amount of materials can be covered in a short period of time. So, siyempre, mas madaling magturo pag meron tayong, lalo na kung may mga material. So, alam naman po natin yung mga bata, minsan natututo yan sa mga visual. So, lalo na ngayon sa panahon po natin ng mga kabataan po ay mas gusto po nila yung natututo po visually. So, yan po, no? Pwede na rin po tayong magturo dyan. Hindi katulad ng traditionally, isa-isa mo silang tawag yan, tuturuan, o naka-teacher center po tayo. Sa panahon po natin ngayon ay hindi na po ganun yung sistema o epektibong pagtuturo. Well, hindi naman natin sinasabi na yung pagtuturo ng traditional way ay hindi na epektibo ngayon, pero mas ayon sa pag-aaral, mas epektibo tong mga ganitong klaseng pagtuturo na naka-student center na po ang pagkatuto ng estudyante. So tayo bilang mga teacher, tayo po ay magiging facilitator na lang po para sa kanilang pagkatuto po, no? Tapos this is a teacher-centered approach. Sabi nga, teacher-centered yung dating ginagawa, yung traditional involving largely a one-way form of communication from teacher to student. Ganun po kasi dati. Naka-teacher-centered, tapos mas more on focus dun sa tinatawag nating pagtuturo ng teacher. So teacher-centered siya. Teacher-centered approach involving largely a one-way form of communication from teacher to student. Sabi nga, no? So the teacher as the authority figure. So yan po, no, lumalabas na yung teacher, siya po yung lumalabas na authoritative figure po. Does most of the writing and talking. So sa teacher center po ay mas more on nakapokus po yan sa teacher po, no, pagdating sa pagsusulat, then lalo na sa pagsasalita. Pero sa makabagong paraan ng pagtuturo, yung tinatawag nating student center, mas more na ina-emphasize yung estudyante. So hinahayaan po natin silang mag-discuss, sila yung magre-report, para lumabas yung kanilang kakayanan, talino, abilidad para sa kanilang asignatura o sa kanilang tinatalakay na topic. Sabi nga dyan, as mere passive recipient of information, listening, writing down a few notes, and asking few or no question. So the basic fundamental postulation of this type of method are the teacher has knowledge or can acquire knowledge, and that the teacher can give knowledge to students. So ganun po yun, no? Then sabi nga rito, ayon dito sa ating next na ano rito, no, yung ating babasahin dito, sabi rito, the lecture method is considerable cheap to operate since no special teaching aid. So itong lecture method na ito ay kinukonsidera na mas cheap to operate since no special teaching aid are required. It requires nominal planning
It expository nurture provides the teacher a feeling of security as the influential figure in the class. No matter how easy this method may appear, teacher must make effort to plan and organize their lecture to cover the subject matter to be presented in a manner in which it will be presented. So, no matter na how easy raw itong method na to na lumalabas, dapat raw yung teacher make mas sabi nga dyan na teacher must make effort. So, magkakaroon pa rin ng effort kahit na nagpapacilitate na rin tayo. So, ginagabayan pa rin po natin yung estudyante para matuto po sila. Ano po yung gagawin po nating pag ano po sa kanila, pag monitor. So, siyempre, habang sila po ay nagde-discuss, titignan po rin natin, in-evaluate natin kung ano ba yung kanilang dinediscuss. For example, nagre-report sila. So, tinitignan pa rin po natin o binabantayan pa rin natin kung yung itinuturo ba natin sa kanila ay yung lumalabas sa kanila. Tandaan po natin kahit na student center na yung klase ng way ng pagtuturo, dapat nakano pa rin po tayo dyan. Nakabantay pa rin po tayo dyan. To plan and organize their lecture. So, kailangan ipaplanuhin po natin at tayo po yung magdidikta as tayo po yung gumaganap na yung sinasabi ko nga, no, hindi na siya teacher center, kundi inaano na lang po natin, sinusupervise natin yung pagpaplan nila, yung pag-organize nila sa mga lecture po nila to cover the subject matter to be presented. So, kung ano man yung may pinapresenta nila, tayo pa rin po ay nakabantay doon sa mga bagay na yan. And the manner in which will be presented, yan, kung paano nila ipe-present in the introduction. Okay, the law teacher should identify the subject of the lecture and connect it with past lesson and try to stimulate interest to the subject matter. So, the body of lecture should be presented in logical order. So, dapat raw na ipe-present po siya yung isang pagtuturo sa isang logical na pagkasunod-sunod. Building from what the student already known toward to new knowledge. So, yung mga foundation na naituro natin, yung mga basic, then to medium, hanggang to mapunta na ron dun sa mga advanced na, no? Sa mga hindi pa nila nalalaman. So, dapat yun po yung ating tutunguhin sa pagtuturo sa kanila. The teacher want them to absorb knowledge is presented in small enough doses so the student can absorb. So, yung pagtuturo ay dahan-dahan po yan. So, kasi pag nagturo tayo ng kumbaga, muna kagad, binuhos muna kagad, medyo ang mga estudyante o ang tao, kahit naman tayo mga adult, hindi naman talaga lahat po na i-absorb lahat ng informasyon. So, dapat dahan-dahan lang po yung ating pagtuturo. Then, dapat, again, sa makabagong pagtuturo ay dapat student-centered na. So with that, maraming salamat. I hope na meron po tayong natutunan po sa ating maiksing pag-aaral dito po sa ating tinatalakay ngayon, no? So with that, maraming salamat and God bless po sa ating lahat at see you soon po sa susunod na ating video para sa susunod na topic po natin, no? So with that, again, God bless po sa ating lahat.